pagmamalasakit ni Pablo sa mga taga-Korinto. Verse 11, ako'y naging hangal. Pinilit ninyo ako sapagkat ako ay dapat ninyong purihin, sapagkat ako'y hindi hamak na mababa sa mga dakilang apostol na iyon kahit na ako'y walang kabuluhan. Sabi nga po dito, no, patuloy natin, tunay na ang mga tanda ng isang tunay na apostol ay isinagawa sa inyo na may buong pagtsatsaga sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng mga gawang makapangyarihan. So dito nga po, no, dun pa lamang po sa verse 11, batid natin yung frustration ni Apostol Pablo na sa paghahanda nga daw po niya sa iglesia ng Corinto para maging sila'y holy, blameless, and righteous, mga dalisay, malinis na birhen sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, ay meron siyang divine jealousy na tinatawag or makadiyos na panibugho sa Tagalog na itong mga huwad na apostol na ito ay malinlang. Yun nga po, no, na-start na nga po silang masiraan ng mga huwad na apostol na yun dun sa mga taga-Korinto. Kaya po dito ay nagkaroon nga po ng frustration si Apostol Pablo na ipaliwanag. Pasinungalingan po yung sinasabi ng mga huwad na apostol at sabihin sa mga taga-Korinto ang tunay na tanda ng isang tunay na apostol. Hindi katulad ng mga huwad na apostol. Ang tawag nga po ni Apostol Pablo dun, di ba, dito sa topic natin sa chapter 11, huwad na apostol na mapagkunwari, mga hindi tapat na manggagawa, mga peke. Sila'y nagpapanggap lamang na apostol ng Panginoong Hesukristo na wala naman pong tunay na malasakit sa mga tupa. Nandun nga po yan sa John chapter 10. Yung mga hired hand sa English. Na hindi naman, dahil nga po wala silang tunay na malasakit dun sa mga tupa, meron lamang po silang selfish motive, kaya nga po sila'y nangangaral, kadalasan po dyan dahil sa greed. Diba? Dahil nga po sa pera, tinitake advantage nila yung mga tupa. Na nangyari nga po dito sa mga taga-Korinto, sinabi ni Apostol Pablo, na bakit ganun na lamang kayo? Nalilin lang ng mga huwad na ito. Diba? Nasayang ba yung pagpapagal nila Apostol Pablo sa kanila para maniwala sila agad-agad pagka mayroong mga sumisingit na mga ganito nangangaral ng maling gospel. Diba sabi nga po sa Galatians chapter 1, kung meron po na mangaral ng ibang ebanghelyo, kung yan ay galing pa sa anghel, let them be accursed. There's no other gospel other than the one true gospel which is in the Lord Jesus Christ. Kung hindi yan naaayon sa will ng Panginoon, kung hindi po yan naaayon sa kanyang salita, hindi po yun yung kanyang kalooban sa kanyang salita, hindi po yan ang gospel. Yan po ay doctrines of the devil. Kasi meron din po na ginawa si Satan para po matakluban, para po ma-pervert ang katotohanan. Diba? Meron din siyang tinatawag na doctrines. May doktrina din siya. Doctrines of the devil. Yun nga po ay doktrina para po, katuruan, para po ang mga tao ay malihis ng landas. Diba? Mula sa katotohanan, mapunta sila sa kasinungalingan. Kaya nga po yan ang ginagawa ni Satan at ng Kingdom of Darkness, ng kanyang evil forces po sa atin, na once na tayo ay tumalikod na po sa ating mga laman, tumalikod na dito sa masamang mundo na to, mawala na sa kapangyarihan mawala na sa otoridad ni Satan dito sa Kingdom of Darkness at nandito na po tayo transfer ni Lord sa Kingdom of God, ay nandyan na po ang evil forces ni Satan para tayo'y hatakin pabalik. So ito nga po yung ginagawa niya, 'di ba, dito sa iglesia ng Corinto. Meron siya mga agents, mga ginamit, yung mga huwad na apostol ngayon, na sa utak nila ang gumagana ay si Satan. 'Di ba? Yung mga demonic spirit entities. Para ang kanilang goal ay to steal, kill, and destroy. Mga kapatid. So, yung mga tapat sa Panginoong Hesukristo ay hihilahin nila. Gagawa sila, yan nga po yung natapik no last time ni Sis Nika, nung Friday, mga kapatid, sa Ezra chapter 4. Mga agents of Kingdom of Darkness na gagawin ng lahat. Ito yung mga na-persecute, ito yung mga opposition. Para po tayo na lumalakad ng tuwid sa Diyos, na pinapamuhay ang ating pananampalataya, naka-abide tayo sa Panginoon, talagang gagawa sila ng mga desperate, mga schemes nila, evil schemes nila para tayo tumalikod sa ating pananampalataya at mapabalik sa kanila. Yan po yun, mga kapatid. So sabi po dito, no,
Verse 13, sapagkat sa ano kayo naging huli sa ibang mga iglesia, maliban sa ako'y hindi naging pasanin ninyo, patawarin ninyo ako sa pagkakamaling ito. Verse 14, sabi po dito, narito ako handang pumariyan sa inyo sa ikatlong pagkakataon. Ako'y hindi magiging pasanin sapagkat hindi ko hinahanap ang sa inyo. Diba, hindi niya habol kung anong meron po yung mga taga-Korinto. Bagkus ang hangad lamang ni Apostol Pablo ay ang ikabubutit ikaliligtas ng iglesia. Diba? Sabi niya dito, hindi ko hinahanap ang sa inyo o kung anong meron kayo, kundi kayo mismo. Diba? Maihandas, holy, blameless, and righteous na siya, din po natin ginagawa. Kaya po, natin ito ginagawa, naglilingkod tayo sa Diyos upang yung kanyang mga lordship ay matulungan po natin na pabilang na, madagdag na ng Panginoon dito sa kanyang kawan. Tinataniman po natin ng binhi, kingdom gospel. Diba mga kapatid? Sabi po dito, no, sapagkat hindi nararapat ipag-impok ng mga anak ang mga magulang, kundi ang mga magulang para sa kanilang mga anak. So, sa paglilingkod po o pagtulong ng bukal sa puso, tapat, at walang hinihinging kapalit ni na Apostol Pablo dito sa iglesia ng Corinto, kahit nga po itinuturing sila Apostol Pablo, 'di ba, nung mga iba rito, yung mga nasiraan nga po ng mga huwad na apostol na parang na brainwash na po yung mga isip nila, ipinag-iisipan na po sila Apostol Pablo ng masama. 'Di ba? Pero in spite of that, hindi po yun naging hadlang. Wala po kila Apostol Pablo yun. Ang hangad nila ay magawa nila yung trabaho, yung tungkulin na inatas ng Panginoon para po ma-nourish, 'di ba, mapuspos ng espiritual, para lumakas espiritual yung mga taga-Korinto, maihanda nga po. 'Di ba? Yan po yung sabi dito, ako'y may malaking kagalakan na gugugol at gugugulin para sa inyo. Kung kayo'y iniibig ko ng lalong higit, ako ba'y dapat ibigin ng kaunti? Ako'y hindi naging pasanin sa inyo. Inuulit-ulit po yan ni Apostol Pablo, hindi po siya naging burden, hindi po siya naging pasanin o pabigat sa kahit kanino man. Sabi nga po niya sa previous chapter, ibang iglesia pa nga yung nagbibigay ng suporta sa kanya, tumutulong sa kanya para mapaglingkuran niya itong mga taga-Korinto. Kapatid. Diba? Nandyan po kasi hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Kapag kainatas niya itong trabahong yan sa iyo, ipapagkaloob niya din ang probisyon. Magtatap siya ng iba na sumusobra ngayon, diba, binibless niya ng binibless, para ikaw na nagkukulang ay mabahagian, matulungan para nga po sa kaharian ng Panginoon. Para magamit ka sa kaharian ng Panginoon. Diba? Sabi po dito, no? Ako'y hindi naging pasanin sa inyo, gayon man, sabi ninyo, yamang ako ay tuso. Ito nga po yung mga na-brainwash ng mga huwad na apostol, na pinag-iisipan na po ng masama, sila Apostol Pablo, na ganyan din po yung ginagawa sa atin, ng mga agents of kingdom of darkness, di ba? Yung mga tao na umiiral sa kanilang utak ay ang kingdom of darkness ni Satan, na brainwash po, na sila yung namamersecute ngayon, sinasabihan tayo ng kung ano-anong masasama, sinisiraan po tayo sa iba. Para wala pong makinig sa atin, wala pong manampalataya sa Panginoon, walang mataniman. Diba? Yan po yung gagawin nila. Pero tayo, tulad nila Apostol Pablo, tayo po ay hindi susuko. Hindi po tayo matitinag. We are unshakable sa gawain ito kasi hindi naman to para sa atin. Ito ay para sa Diyos. Naglilingkod tayo to please God, not people. So sino tayo para tumigil? Hindi naman to para sa atin. Ito ay obedience natin sa Diyos. Diba? So sabi po dito, no? Sabi dito, sabi dito, ako'y hindi naging pasanin sa inyo. Gayunman, sabi ninyo, yamang ako'y tuso na paglalangan ko kayo sa pamamagitan ng daya. Kayo ba'y aking dinaya sa pamamagitan ng sino man na aking sinugo sa inyo? Hinimo ko si Tito na humayo at sinugo kung kasama niya ang kapatid. Kayo ba'y dinaya ni Tito? Hindi ba kami kumilos sa iisang espiritu? Hindi ba gayon din ang aming naging mga hakbang? So, pinatunayan po ni Apostol Pablo na kahit nga po sa pagsusugo niya, pagpapadala niya kay Tito, which is iisang espiritu, isang layunin sila, one in spirit. Sabi nga po ng Panginoon, ba? Dito sa panulat ni Apostol Pablo, na
It doesn't matter kung sino yung nagtanim. It doesn't matter kung sinong nagdilig. Kung ang nagtanim si Apostol Pablo, ang nagdilig si Tito, doesn't matter. What matters is yung magbibigay ng kalaguan. Diba? Sino bang magbibigay ng kalaguan? Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ang magmamatter dito at hindi yung mga vessels, hindi yung mga servants na nagtanim o nagdilig. So, ang sabi nga po dito, no? Hindi ba, sabi dito, kayo ba'y dinaya ni Tito, hindi ba kami kumilos sa iisang espiritu? Para sabihin, para isipin nila yung mga masasamang bagay na iyon na dulot ng pagbe-brainwash ng Kingdom of Darkness. Diba? Naglilingkod po tayo ng tapat. Lahat po tayo dito, diba, iisang espiritu po, Holy Spirit po mismo ang nagsasalita, ang nagpapahayag, hindi tayo naglilin sa ating own understanding or own wisdom kasi basura po yung sa atin. Kaya po ang Panginoon mismo, Panginoong Hesus, ang nagpupuspos sa atin, di ba? Sabi nga po kanina, despite ng ating kahinaan, nandyan ang kanyang probisyon, kanyang biyaya. Para tayo mapuspos na tayo, ay mag-a-abide lamang sa kanya, magsusurrender lamang sa kanya. Hindi niya tayo pagkukulangan, hindi niya tayo pababayaan. So sabi nga po dito, no, verse 19, sabi po dito, iniisip ninyo na sa buong panahon ay pinagtatanggol namin ang aming mga sarili sa harapan ninyo sa paningin ng Diyos. Kami ay nagsasalita kay Kristo at ang lahat ng mga bagay ay para sa inyong ikatitibay mga minamahal. So yes, we are serving and pleasing God, not people. Katulad ng sinasabi dito ni Apostol Pablo. Diba? Sila ay nagsasalita kay Kristo. So, itong mga ginagawa nila, katulad nga po ng kanilang pag-rebuke. Kasi itong liham na ito, nagre-rebuke po si Apostol Pablo. Tinatama niya po yung mga pagkakamali ng iglesia. Na para nga po, dito pa lang sa liham, ma-address na nila. Para po pagka nandyan na si Apostol Pablo, personal na dumating sa kanila, natama na nila. Diba? Para hindi na po kailangan pa ni Apostol Pablo ng mga, alam nyo yun, ng pananalita na kung saan, di ba, yung mga matitinding pananalita. Hindi na po. Kaya nga po tama yung ginawa dito ni Apostol Pablo na binanggit niya na po sa liham bago pa nga po siya pumaroon mismo personal sa iglesia ng Corinto. So, ang pag-rebuke, pagtatama, hello po, kapatid na Limi, yung pagtatama, yung pagre-rebuke po natin sa ating kapwa kapatid sa Panginoong Hesukristo ay pagmamahal. Katulad nga po ng sabi ni Apostol Pablo, yun ay para sa ikatitibay, mga kapatid, hindi para sa ikasisira. So, kung kami man po ang inyong mga kapatid na parehas nyo na lingkod lamang ng Diyos, wala pong ibang may aangat dito kundi ang Panginoong Hesus, 'di ba? Ang Diyos lamang po. Ito'y ginagawa po namin kung kayo'y itinatama namin, nire-rebuke po namin para po sa ikatitibay na inyong pananampalataya. Para nga po sama-sama tayo ang bawat isa ay maipresenta sa Panginoon sa kanyang pagbabalik as holy, blameless, and righteous. Diba? Hindi po, wala pong maiiwan. Kasi po hindi na natin hangad yung pansarili lamang nating kaligtasan Yan na nga po yung binigay sa ating bagong desire ng Panginoon. Kasi dati ang desire natin makamundo pero nung tinanggihan na natin yung makamundo nating desire, ang desire na ngayon natin ay matulungan ng Diyos, mapagamit yung buhay natin na para yung mga ibang kaluluwa ay mailapit natin sa Diyos. Diba? Yan yun. Kahit nga lang isang sinner, yung mapagbalik loob mo sa Diyos, yung makapag-repent, tuwang-tuwa na po ang kalangitan, tuwang-tuwa ng mga anghel sa langit, tuwang-tuwa na po ang Diyos. Na yan ang ginagawa natin. Ate, parang Bible lang, isang liham na binigay sa atin para sa pagbabalik ng Panginoon. Ayun ang makita. Amen. Oo, ito na nga, nasabi na nga ni Sis Rem, no? Ito'y manual. Itong Bible po, manual po ng kung paano tayo mamumuhay ng tuwid, tapat, at banal sa Diyos. So, dapat tayo yung nagbabasa para alam po natin, di ba, kung paano tayo mamumuhay ng tuwid para hindi po natin magawa yung mga hindi kinalulugod ng Diyos. So, kailangan natin magsimula sa be rooted on the word, magbasa. Kilalanin natin siya ng kilalanin. So, nandito na nga po lahat. Pabasahin na lang po natin, ipapamuhay na lamang po natin. Kasi po, yan ay mawawalang kabuluhan kung yan ay nakikinig ka lamang, nagbabasa ka lamang, pero yung pamumuhay mo hindi nagbabago. Walang sense.
You are not just believing the word, you are not just reading, you are not just believing the word, but living the truth. Ipamuhay mo yung katotohanan. Diba? Na pinabatid sa'yo ng Diyos. Yan po yan mga kapatid. Kasi dun po yan malalaman yung ebidensya sa ating pamumuhay. Kung tunay na po ba tayo, na tunay ba natin, kung may tunay po ba tayong pananampalataya, may ebidensya, may bunga po. Diba? Nagbubunga po yung banal na espiritu sa atin. At yan ang katunayan na tinatanggihan mo na ang iyong sariling laman kung ang Holy Spirit ay nagbubunga na nagbubunga sa'yo. Diba? Kasi hindi yan makakakilos, hindi yan makakapagtrabaho sa'yo. Kung ikaw, sariling laman mo pa rin yung sinusunod mo. Nakigrieve mo siya. Diba? So sabi po dito, mga kapatid, verse 30 verse 20 na po tayo. Sapagkat natatakot ako na baka pagdating ko ay matagpuan ko kayong hindi gaya ng nais ko at ako ay inyong matagpuang hindi gaya ng nais ninyo. Na baka mayroong pag-aaway, paninibugho, o yung pagsisilosan nga po, no? Galit, pagiging makasarili, paninirang puri, chismis, mga kapalaluan at kaguluhan. Ako'y natatakot na kapag ako'y dumating na muli, ako'y gawing mapagpakumbaba ng Diyos sa harapan ninyo. At ako'y kailangang magdalamhati dahil sa marami na nagkasala nung una at hindi nagsisi sa karumihan, pakikiapid at sa kahalayang ginawa nila. So dito po mga kapatid, no? Ayun na po pala yung katapusan, no? So balik po tayo dito na paliwanag natin. Dito po sa verse 20 mga kapatid, nasabi ni Apostol Pablo, natatakot po siya, yun nagkaroon nga po siya ng divine jealousy, na sa paghahanda nga po niya sa iglesia ng Corinto as holy, blameless, and righteous sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, ay may mga sumingit na mga huwad na apostol, na brainwash, na take advantage, na siraan sila dun sa mga ibang mga taga-Corinto. Tapos ito na yung maging bunga nila. Remember, diba, bad company ruins good character. So, kung dun ka nakipag-fellowship dun sa mga huwad na apostol na iyon, dun ka nakikinig, dun ka sumusunod, automatic, ang bunga na mabibigay sa'yo ay bunga, yung bunga din nila. Diba, na nasusunod sa kanila, which is kay Satan. So, ito yung magiging bunga ngayon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, natatakot siya, baka pagpunta niya personal, doon sa mga taga-Corinto, ay, merong pag-aaway, panibugho at galit. Kasi nga po, parang na-infect na po sila. Diba, parang may virus na pinadalang kaaway para ma-infect ngayon yung mabuti nilang pag-uugali. So ngayon pa lamang, in-address niya na, sinulat niya na dito sa kanyang liham para ma-address na po ng mga taga-Corinto para pag personal niyang pagpunta doon ay natama na po. Diba? Natama na po, na-irepent na po ng mga taga-Corinto at mamuhay silang muli ng tuwid sa Diyos. Kasi yan po, mga bunga yan ng kaaway eh. Yan o, selos, pag-aaway, galit, makasarili. Diba? Lahat yan, si Satan yan eh. Wangis yan ni Satan eh. Chismis, etong chismis na to, chismis or gossip is murder in spirit. Hating your brothers and sisters is murder. There is no murderer can inherit eternal life. So, matindi po yan. Dapat wag niyong hayaan na ang lumalabas sa bibig niyo ay death. 'Di ba? Tongue comes, may power po yan sa life and death. So, kung ito yung lumalabas sa, slander, gossip, diba? Yan lumalabas sa bibig mo, yan ay death. Pinapadalahan mo ng yung chinichismis mo. Diba? Na sila din ay maaapektuhan. Sinisira mo yung kanilang reputasyon. Mo sila, dinedestroy mo sila. Diba? So, yan ay hindi dapat mananahan po sa atin. Hindi po dapat yan iiral sa atin mga kapatid. Kasi po, yung lahat ng yan, wangis yan ni Satan, bunga yan ni Satan, na magkokorrupt sa ating good character. So dapat, yung mga taong ganyan, di ba, sabi nga po ng Panginoon, ay wag kayong makiisa sa mundo. Kasi sa mundo po ito belong yung mga pag-uugali na ito. Wag kayong makiisa sa kanilang mga pag-uugali. Di ba, dapat sa kanilang pamumuhay, pananalita, dapat yung dating tayong ganyan ay namatay na po sa krus ng Kalbaryo. Tatanggihan nyo na po at iiwasan. Diba? So, dito sabi po dito, no? Ito po. Sabi niya, baka sa pagbabalik niya, ay hipuin siya ng Diyos na maging mapagpakumbaba doon nga po sa mga nagkasala na hindi naman po tunay na nagbabago. Naalala nyo po sa 1 Corinthians 5 po ba yun? Kung di ako nagkakamali. Yung nagko-commit ng sexual immorality.
na tawag dito, nakikipag-commit siya ng sexual immorality sa asawa ng tatay niya. 'Di ba? Nandiyan yan sa 1 Corinthians 5 kung di ako nagkakamali mga kapatid. Tapos, nung nga po execute ng righteous judgment si Apostol Pablo na sabi nga daw i-deliver na yung taong iyon kay Satan para sa destruction of the flesh. Kasi kung hindi na nakikinig, nasa Matthew po yan, no? Kung hindi na nakikinig, kahit sabihan mo, 'di ba? Kahit nagdala ka na ng iba pang witness, hindi din nakinig, ay kailangan na po 'yon na i-separate po sa sa inyo. 'Di ba? Itiwalag. Kumbaga i-separate, i-boundary na po doon kasi mahahawahan nga po niya yung iba pang nasa iglesia, yung iba pang mga mananampalataya. Mahahawahan po. Pero ang sabi din ni Apostol Pablo, lininaw niya na yun nga po, i-deliver nga daw yung taong yun sa destruction of the flesh, i-deliver kay Satan, para yung kanyang pagsisexual immorality, 'di ba? Yung laman niya yung nasusunod, 'di ba? Si Satan ang nagkakaroon ng hold sa kanya, matuto siya. 'Di ba? Matuto siya sa kanyang pagkakamali nang sa huli ay maligtas pa siya. Magkaroon pa siya ng repentance, katauhan pa, makapagsisi ka pa sa huli para maligtas ka pa. Pinapalo. Amen. Kuya Tito. Ayun yung tawag sa Tagalog, pinapalo po. So, kapag ang tao ay yan nga po, nagiging makalaman na naman, bumabalik na naman sa dati nilang gawin, yan ay may pagpapalo, may disiplina po. 'Di ba? Huwag nating hayaan na sa pagpapalo ng Diyos ay tayo ay maging manhid na. 'Di ba? Kaya nga po tayo pinapalo, nahihirapan ngayon dahil nga din po sa ating mga ginagawa na kasalanan. So tayo po, dun sa disiplina ng Diyos, yun po ay 'di ba? Tayo po ay makinig, tayo po ay alam niyo 'yun, magbalik loob tayo sa kanya hanggang kino-convict po tayo ng Holy Spirit na lumakad mulit-muli ng tuwid sa Diyos, na magbalik loob sa kanya, na wag mong hayaan na nandyan ka sa pamumuhay sa kasalanan. Alam naman po natin na maikli lang ang buhay. Pag tayo ay nawala tapos nandyan tayo sa pamumuhay sa kasalanan, wala pong kaligtasan doon. Or pag sa pagbabalik ng Panginoon, nandun pa rin tayo sa pamumuhay sa kasalanan na siya na nga niyang binayaran. Diba? Sabi nga po doon, no, if we are continuing deliberately sinning, wala na pong sense yung pagbabayad niya sa kasalanan. Diba? So, wag po nating sayangin, wag nating gawing in vain yung pagsasakripisyo ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus, ng kanyang buhay para sa atin. Mamuhay po tayo ng tapat, ng tuwid, at banal sa Diyos. Kasi yun po yung kanyang kalooban na tayo'y mapabanal niya, our sanctification. So, paano tayo masasanctify kung tayo ay pilit na bumabalik sa ating dating pamumuhay? Diba mga kapatid? So, yan po yun. Kaya, ang sabi po dito, no, dito naman po sa verse 21, ang pinapatungkulan lang po dito, ang pinapabatid sa atin ay awa. Diba? Ayan po yun, no? Awa, mercy. Mercy, ang sabi nga ng Panginoon, no? He desired mercy rather than sacrifice. Na doon nga po kung di ako nagkakamali, sa 1 Corinthians chapter 2, sabi po doon ni Apostol Pablo, yung nagkasalang iyon, na bagamat nag-execute sila ng righteous judgment na itiwalag yon sa grupo o doon sa iglesia, mga kapatid, ay patawarin. Wag tanim ng galit doon sa taong iyon na nagkasala. 'Di ba? Patawarin, pagmamahal pa rin ang ating paiiralin. Huwag magtatanim ng galit sa kanila kasi nga po nabanggit natin kanina, hating your brothers and sisters is murder. 'Di ba? Hindi tayo mag-e-inherit ng eternal life kung tayo po ay may hate. Kasi sabi nga po, kung hindi tayo magpapatawad ay hindi rin po tayo patatawarin ng Diyos. Hindi po tayo maliligtas kung tayo ay may unforgiveness sa ating mga puso. Unahin po natin, i-assess ang sarili natin. Lord, search niyo po yung puso ko. Kung meron pa po ditong unforgiveness, i-reveal niyo po sa akin kung sino-sino pa yung tao na hindi ko pa napapatawad para mapatawad ko po. No? Kung hanggat naaalala mo, patawarin mo na ngayon. Ngayon pa lang. Kasi pagka nawala po tayo at meron tayong unforgiveness, kapatid, napakarami pong testimony regarding dyan. Na napunta po sila sa hell dahil sa unforgiveness. Pero sa grace ng Panginoon, binigyan nga sila ng warning, binigyan sila ng pagkakataon para yun ay maging testimony nila pag na sila ay mabuhay pa, para nga po makapagbagong buhay. So tayo, bilang yun ay napanood na natin, napakinggan na natin, wag na nating antayin na, di ba, na mangyari sa atin yung bago tayo mag-forgive mga kapatid. Mapagpalang hapon, Brother Raymond.
So, yan po yun mga kapatid. Love and compassion, brotherly affection, and humility. Yan pa rin ang paiiralin natin sa ating mga kapatid sa Panginoon, 'di ba? Katulad ng binabanggit dito ni Apostol Pablo, pagpapakumbaba, 'di ba? Mercy, awa do sa mga nagkakasala. At yung mga nagkakasala naman po ay sabi nga po yan sa unang Timoteo chapter 5 verse 20, sila namang nagpapatuloy sa pagkakasala ay sawayin mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may matakot. So ganun nga po yung ginawa ni Apostol Pablo. Na yung kung taong yon, 'di ba sabi sa Matthew, kapag nagkakasala, 'di ba, kausapin mo privately yung taong 'yon. 'Di ba nasa Matthew po 'yan, mga kapatid. Kausapin mo, kapag hindi pa rin sila nakinig, magsama ka ng witness. 'Di ba? Dalawa, pag hindi pa rin sa buong iglesia na, dalhin sa buong iglesia. Pag ayaw pa rin magbago, katulad ng sinasabi dito, patuloy pa rin sila nagkakasala, ayaw pa rin po na itama o ayaw pa rin tumigil, sawayin na daw po sa harapan ng lahat upang ang iba na may matakot at hindi sila mahawa doon sa ginagawa pong iyon ng taong iyon, 'di ba, na pamumuhay sa kasala or makalaman na ginagawa. So dito din po, mga kapatid, ito Sister Jayan, yung nabanggit ko kanina, Matthew 18 po ito, no? Matthew 18 verse 15 hanggang 22. Andyan po yan, yung about pag may nagkasala po. Kung magkasala ang isang kapatid, basahin lang po natin, mabilisan lang. Kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lamang. Privately. Unahin mong privately para ma-address. Hindi yung, 'di ba, i-gossip mo pa siya, yung problema mo sa kanya. Hindi, address mo sa kanya mismo. Pray ka kay Lord na samahan ka kung will ni Lord, na bigyan ka nga ng confidence na makapagsalita sa kanya regarding sa concern mo, napapansin mo sa kanya na nagkakasala siya, 'di ba? And then kapag kung pakinggan ka niya, ay nanumbalik mo, pinanapanumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung hindi nga siya nakinig, magsama ka pa ng isa o dalawa na witness. Kasi kapag ka po may isa, may dalawa na witness, dyan po mas lalong tumitibay ang salita. Ayan po yan. Kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia, at kung ayaw, so yun, kapag ka ayaw nga po, bitbit mo na yung dalawang witness, ayaw pa rin sa buong iglesia niya na idalhin. Ayan, no. Kung ayaw pa rin yung pakinggan yung iglesia, ay ituring mo na siyang bilang isang hintil at maniningil ng buwis. Yan yung ginawa niya doon sa 1 Corinthians 5, na tiniwalag nga po niya, or nagka-boundary na nga po sila sa taong iyon, para yung taong iyon na nagkakasala ng kanyang pagiging sexual immorality ay hindi niya mahawahan pa yung iba na tapat po at lumalakad ng tuwid. So, kailangan magkaroon ng boundary. So, yun, ituring, 'di ba? Yan. Pero, nagpapaalala lang po si Apostol Pablo na huwag magkaroon ng hate sa taong iyon, love pa rin at forgiveness, mga kapatid. Kasi sabi nga dito, nung katotohanan ng sinasabi ko sa inyo na anumang anyong talian, kung ano yung ibabind sa lupa ay yaong tatalian sa langit. At anumang inyong kalagan sa lupa ay yaong kakalagan sa langit. Whatever you bind in earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosened in heaven. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ano yung ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal din doon. Kung ano naman, yung i-release mo dito, kunwari, nag-release ka nga ng forgiveness, love sa taong yun, di ba? Yun din yung ano lang, sa mga sabi sa prayer, Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. No, kung ano sa langit, ganun din po dito sa lupa. So dito, kaya nga pag nagbabind tayo, di ba, binabind natin si Satan, nire-rebuke, bind, and cast out natin si Satan, o yung mga evil entities, di ba? Kung anong talian mo, tatalian din sa heaven. Talagang with your word, with the authority na binigay sa'yo sa pangalan ng Panginoong Jesus, talagang susundin yan. They will obey. So, yan po yun, no, mga kapatid. Yan po yan, Sister J. Yan, basahin mo na lang ng buo. Etong Matthew 18.